Mukhang malulusaw ang boto ng Senado. Kaya nanggagalaiti ang Senado sa mga miyembro ng House of Representatives eh. Kasi pag nagkaroon na ng botohan dito sa paggamiyada ng ating konstitusyon, posible ha, hindi natin sinasabi na hindi kasi pinagdidebatehan pa rin naman yan. Even yung mga constitutionalist eh, na medyo nag-argue pa rin sila dito kung paano ba yung botohan. Jointly ba yan? Magkasama yung House of Representatives at ang Senado o separately yung kanilang pagbotohan? Kasi kapag nagbotohan sila ng sama-sama, 24 lang ang senador. Kung ikukumpara mo sa 312 na miyembro ng HOR, ng House of Representatives, lusaw ang boto ng Senado dyan. Kaya dyan ang gaganaiti itong mga senador kasi ini-insist ng House of Representatives na nakalagay sa ating konstitusyon na boboto tayo ng magkakasama, no? Hindi nakahiwalay ang botohan, no? O wala nakalagay doon na voting separately. Sorry, I stand corrected, no? Nakalagay doon sa ating konstitusyon na boboto lang ang Congress pero hindi naka-specify doon kung separately yan. So, ang assumption, isama-sama na boboto. Kung yan ang magiging interpretasyon dito sa saligang batas, sa bahagi na ito ng ating saligang batas, kawawa ang Senado dyan. Diba? Kaya nanggagalaiti sila. Anyway, mahabang debate pa yan, ka-coffee. Titindi pa itong alitan na ito ng Senado at ng HOR. Pero maging ang mga eksperto sa konstitusyon, nagdidebate rin sa usapin na ito. So pag-usapan natin yan. Walang nakalagay na voting separately. May valid niya naman itong claims na ito ni Gonzales, no? Gonzales says, House RBH 7 only follows what is in the Constitution. Correct. House Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. on Thursday reminded senators that the Constitution is silent on the manner of voting on any amendment to it. Kasi di ba, babaguhin ang konstitusyon eh. Pero malinaw naman dyan ang gusto ng presidente. Gusto ng administrasyon, economic provisions lang, huwag galawin yung political provisions. Pero problema, paano, di ba, yung pagboto doon. Gonzales made a statement in reaction to the statement of some senators questioning the House resolution of both houses, itong RBH 7, which seeks to amend the 1987 Constitution through a constituent assembly, or implying that the voting should be made jointly. Magulo ito ka-coffee, magulo talaga ito kung sa na ito. Kasi syempre, iba yung interpretasyon ng Senado. Syempre, sila yan eh. Ipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Ang HOR naman, iba rin ang kanilang interpretasyon dyan. At ang sabi nila, ang konstitusyon ang kanilang pinagbabatayan. Our basic law does not say whether the House of Representatives and the Senate have to vote jointly or separately on charter change, sabi ni Gonzales. Correct yan. The lawmaker quoted Section 1 ng Article 17, Amendments and Revisions of the Charter, which states that, may sinayit pa talaga nila yung eksaktong provision, no? Any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by 1, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. Malinaw nga naman yan. 3/4 ng lahat ng members. So, ilan yan, ka-coffee? Sige, complete nga natin yan. 312 sa HOR plus 24. Ang assumption natin, pinagsama natin yan. Ha? So, ang bumubuo po ng Kongreso ay 336. 3/4 lang po yan. So, 75%. 252 ka-coffee. Makakuha lang ng 252 na boto dyan. Gagalaw na ang pag-amyenda sa ating konstitusyon. Pero ang argumento kasi ng Senado dito, dapat magkahiwalay tayong boboto. Pero paano yun, di ba? Di ba okay sa HOR? Gusto nila amyenda ng konstitusyon. Sa Senado, hindi okay, di ba? Kasi hindi lumusot itong 3/4. Sino magdidesisyon? Di ba? Hindi nakalagay doon sa konstitusyon. Ano ba yan? Supreme Court? Wala nakalagay doon. So, ang nakalagay lang dyan, any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. So, sa atin, hindi ba tayo abogado, pero sa understanding din natin dito, pumapabor din sa HOR. Lahat ng miyembro ng Congress. Pag sinabi mong Congress, dalawa, di ba? Congress, ang House of Representatives at ang Senado, parehas Congress yan eh. Di ba? So ako, as an ordinary citizen, pagsasamahin mo lang yung bilang na yan, di ba? Para makuha mo yung 3/4 niyan. Kasi wala naman nakalagay dyan na magkahiwalay.
Paano nga naman kung sa lower house, sa House of Representatives, pabor sila. Sa Senado, hindi sila pabor. O sino magdidesisyon? Ang presidente, hindi rin. Hindi siya authorized. Ang presidente hindi authorized ng ating konstitusyon. Those four words are not in the Constitution. Our colleagues in the Senate cannot and should not insist on that language. I am not a lawyer, but that is unconstitutional. As lawyers would say, we in the House chose to be true to our basic law by quoting exactly what it is. What it says, no more, no less, sabi ni Gonzales. Simple lang naman ang explanation niya dyan. Ako yan din ang pagkaintindi ko. Senator Jingo Estrada earlier said, we are very supportive, but not with the RBH 7, which says that we have to vote jointly. We have to vote separately. Siyempre, lugi talaga sila. Senado hindi papayag. In Senate's RBH 6, authored by Senate President Juan Miguel Zubiri, the phrase, each house voting separately was included. Both RBH and RBH 7, itong 6 and 7, seek to amend the grant of legislative franchises to and ownership of public utilities in Article 12 and ownership of basic educational facilities in Article 14 and advertising firms in Article 16. So, di ba, ang usapan kasi nila dyan, nagkaroon daw ng agreement ang sila Romualdez, si Zubiri, si PBBM. Ang usapan nila dyan, ang didinig dito sa provision na babaguhin sa ating konstitusyon ng Senado. And then i-adapt na lang yan ng House of Representatives. Ang problema kasi, mabagal kumilos ang Senado. So ginawa ng HOR, nag-file na rin sila ng resolusyon. Total, mabagal kayo. Sige, total, ang promise naman namin, i-adapt yun kung ano man yung babaguhin sa salikang batas. O nag-file na sila dyan. And meron na nga silang Committee of the Whole eh. Lahat didinig dyan. Anong pagkakaiba? Nag-iiba lang sila ng proseso ng pagdinig dito sa mga resolusyon na ito. Kasi ang gusto ng House of Representatives, Committee of the Whole eh, lahat ka-coffee, lahat magdidebate, lahat magbibigay ng opinion, lahat ng miyembro nila, yung 312 na yan, magbibigay agad. Samantalang sa Senado, marami muna silang gagawin na consultation, so yung karaman pa yan, and committee muna yung didinig, hindi pa yung buo, hindi pa yung lahat. Doon sila nagkakaiba. And then, ang sinasabi naman ng Senado, voting separately, yung Kongreso, no, yung dalawa, yung HOR at ang Senado. Pero ang gusto ng HOR, voting na jointly, sama-sama sila. Ayaw ng Senado yan kasi nga malulusaw sila, 24 lang sila eh. As compared sa HOR na sila po 312. So magulong usapin ito ka-coffee. Pero tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Hindi ko iboboto yung si Aimee. Yan, ibang usapin ng butuhin ito. Sabi ni Ma'am Connie Padilla. Marami na po hindi boboto kay Senadora Aimee Marcos at mukhang dadami pa yan ka-coffee in the coming months habang papalapit po itong halalan. Nilda Galvez, like mga ka-coffee. Thank you, ma'am. Elizabeth Mayo, hello ka-coffee, watching sa Hong Kong. Hello po sa inyo. Sa inyo. Penny Aban, si Aimee, tupak lang ang malulusaw. Lawrence Jones, happy viewing po sa inyo sa Facebook. At Marcos pa rin, sabi ni Lisan Castillo, Jackie Britos, good evening sa iyo ka-coffee. At sa lahat ng ating mga ka-coffee na nandiyan po sa Facebook, magandang araw po sa inyo. Sige, kuha na lang inyong kape ka-coffee. At let's move on sa ating next topic kay Fro Philippines. Nakikinig din po sa atin. Di na kami mabubudol ng mga loyalista. Mahirap na maniwala sa doble cara na Saramaw. Yun lang ka-coffee. Tingnan natin kung ano magiging game plan nila pagsapit ng 2028. Matagal pa yan, pero syempre yung iba dyan, naghahanda na. Ang dahiming dahilan ng mga senador nakakabisit kasi medyo mabagal talaga ka-coffee kumilos ang Senado. Edwin Aribe, happy viewing nasa Florida kay Biktima. Shoutout po sa inyo. Kay Paul Villanueva, tanggalin na lang ang Senado. Yung boto nila, malulusaw. And sige, let's move on ka-coffee sa ating next and last topic. Sige, ang tabay lang, kapit lang ka-coffee. Last na ito.